Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa lahat po sa ating mga kapatid. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pagpupugay po sa Kanya, pagbati sa Kanya, sa kagandahang loob niya. Hallelujah! Tumayo po tayo mga kapatid. Amen. Nandito tayo muli sa ating gawain, sa gawain ng ating Panginoon na siyang nagbibigkis po sa atin, na siyang dahilan kung bakit naririto po tayo. Hallelujah! Amen. Purihin po ang Diyos ngayon magpapakailanman at pagbati po sa ating mga viewers na lagi pong nanonood, laging nag-aabang ng gawain ng ating Panginoong Hesukristo via Facebook Live or sa aming YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa inyong mga kapatid. Naway mabless po kayo sa bawat mensahe po na inyo pong mapapakinggan ngayon. Amen. Hallelujah! Nandito po tayo muli sa ating midweek service prayer meeting. Pagbati po sa lahat ng likod ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayo po patuloy na pinapatatag at pinagkakalooban ng nakalakasan ng loob para sa pagpapatuloy natin sa ating pananampalataya. Amen. Tayo pong lahat ngayon magpapalakas muli sa ating espiritual. Amen po ba? Amen. Tayo po ay kakain muli ng pagkain na mula sa ating Diyos. Amen. Pagkain nakakabusog, espiritual. Amen. Tayo po'y magpalakasan po ngayong gabi at nawa po'y makamtan ng lahat ang kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Amen. Ating pong ihanda ang ating padinig, ang ating puso at isipan, nang sa gayon po tumimo at tumanin po ang magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay lumapit na may pagpapakumbaba at may katapatan sa ating Diyos na buhay. Tayo po ngayon magsisimula na sa ating gawa. Itimo sa ating mga puso ang awitin ito. Sapagkat ang Diyos, siyang Diyos na makatarungan, banal, banal, banal. Hallelujah. Lahat ng mga tuhod, nalikaan ng Diyos, lahat sa Kanya ilulubog. Walang matigas na puso pagdating sa Diyos. Islo, ang sakit dito sa pagkakas ng iyong awang Panginoon.
Ikaw po nawa ang paggabay sa taong ito, Ama, sa mga taong ito, at ibes niyo po nawa sila, ibuhos niyo po nawa ang iyong kasaganaan at pagpapala. Lord, maraming salamat po. Tulad niyo po, ingatan ang mga tao at ibes na tao pa wala po kaganap na kapahamakan sa oras nito. Ikaw pa ang magtalumpay sa oras nito na hindi po makagalaw ang diablo kaaway sa pangalan ni Jesus. Lord, nawa pa ikaw pang malaw at anahan sa oras nito. Ikaw pa nawa ang magbigay ng gusto sa iyong lingkod. Nawa pa ang lalabas na po sa bibig ng iyong lingkod ang iyong kalooban naman. Ikaw pa nawa ang manahan naman. Kamaya ka at tabunan niyo po nawa kami at inukuban na kayo ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po ako na purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa gabi ito. Nandito tayo sa hain ng ating Panginoon, ang kanyang banal na salita. Now po yung lahat, makinig ang may, Pandinig, makinig ang may, pandinig, makinig ang may. pandinig. Napakahalaga po ng ating pakikinig, mga kapatid, dahil dito po tayo nagkakaroon tayo ng pangunawa, tumitimo sa atin ang karunungan ng ating Diyos. At nawa po lahat po tayo ay mabuksan ang ating spiritual na pangunawa sa bawat salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan ngayong gabi. Kaya po, hindi na po natin patagalin. Palapakan po natin ang Diyos na buhay sa ating pong lingkod, Apostle Mark Angelo Cornemo. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay sa lingkod namin. Sige po, makapura po tayo. Saman po ulo ko, magbukas sa aklat ng Ezekiel. Ezekiel 33. Itong topic natin ngayon ay medyo hawig sa topic natin ng linggo. Ezekiel 33. Tungkulin lang ang Bible. Tungkulin lang. Bantay. Ang topic natin ng linggo, patungkol sa pastor, at ano pong trabaho ng pastor, bantayan ang kanyang mga tupa, alagaan yung mga pinagkatiwala sa kanya. At ngayon ang pag-aaralan po natin ngayon yung tungkulin ng bantay. Ayun, makinig po ngayon pag-ibig. Ay manalangin. Amang Diyos, na banal na kila sa lahat. Muli po, Ama, ako ay nagpapasalamat at muli ako po yung gagamitin upang ipahayag ang inyong banal na salita upang mga taong tunay pagkutunan. Amang Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo po ako ibaba at kayo pong ay taas. Kayo pong marinig, hindi po ang aking sarili na tao na inyong pong nilikha. Kayo po nagmagamit sa akin sa oras na ito ang kanilang mapakinggan. Kaya i-post po ninyo sa akin ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Hindi po ako umasa sa sarili ko kaisipan, sa sarili ko karunungan, kundi
Ako po'y palaging aasa sa kapangyarihan po ninyo. Hallelujah. Amang Diyos, dinadalangin po nito. Nabuksan niyo po ang pangunawa ng mga taong ito. Hallelujah. At ang kanilang mga napapakinggan ay hindi lamang po nila napapakinggan, hindi kanila po nauunawaan na isa sa gawa. Ang Diyos, dalangin po. Ito lahat ng kanilang mga pakinggan, hindi na nila makalimutan kailan-kailan pa man. Ipituloy na kanilang matutunan. Hallelujah. Ang lahat ng ito'y maitanim sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga puso. Ito po'y magugat, tutubo at mamumunga. Lahat po ng ito'y makikita sa kanilang buhay, magliliwanag sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw nito. Salamat po. Ito po aking dalangin, pagkakaisa namin panalangin sa makapangyarang pangalan ng anak ni po Yesu, namin Panginoon po pagkakas. Amen. Ang tungkulin ng bantay, ito po is aklat ni Propeta Ezekiel. Ito po yung mga propesya na sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Ano po? Okay. Verse 1. Diyan na po ba kayo? Ezekiel Amen. chapter 33. Amen. Ang tungkulin ng Bantay. bantay. Sabi po sa verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasa sa lakay ko ang isang bayan, sila ay kailangan pumili ng isang bantay. Hallelujah. Kapag natanawan ito, ang sasalakay sa kanila, hipan niya ang propeta bilang babala sa mga tao. Gaano kahalaga na meron po tayong bantay? Amen. Meron, gaano kahalaga yan? Meron sa ating nagbababala. Na may panganib, sa kalakayin ka, papatuhin ka na pala, eh dahil may bantay ka, uy, may babato sa'yo, makakailag ka. Pupugin ka na pala, dahil may bantay ka, uy, huwag kang pupunta rin, pupugin ka. Amen. Amen. Ganyan po kahalagang may bantay. Dahil na sa kawan ng Diyos, hindi po ba? Sa kawan ng Diyos. Kung walang nagbabantay po sa inyo, glory to God, hindi ko lang po yan, hindi ko ginag-glory ang aking sarili. Nataon po na itinayo po ako ng Diyos para bantayan po kayo. Wala po akong silbi na bantay kung hindi ko kayo nawawarningan, napababalaan. Uy, kaya din na nalululong ka na naman yata sa panunood ng masyadong panunood ng katatawanan. Di ba ganyan yung nangyayari? Dobe, parang pa, matamlay ko na naman yata. Ana, parang pa. Hindi ba siya na? Parang hindi ko nakikita yung mga tao. Ayun. Ana, parang dati masaya ka na ngayon. Anong gusto na naman? Diba? Ganyan po ang bantay. Ito po. Amen. Nababalaan mo yung tao. Na dati umuusap na siya, tapos nakikita mo, hindi na pala. O paatras na. Amin po ba? Ngayon, yung binabantayan at binawarningan mo, nasa kanila na rin kung pakikinggan nila. Amin po ba? Nasa kanila na yan. Walang pananagutan yung bantay kung hindi makinig yung binabantayan niya. Amin po ba? Amin po ba? Pero, ito yun eh. Lahat ng paraan para mawarningan mo ang binabantayan mo, gagawin mo. Amin po ba? Wala kang puso niyan kung hindi mo ginawa lahat yun. Amin po ba? Amin po. Okay, tuloy natin. Verse 4, sino mang makarinig sa babalang ngunit nagsawalang bahana at napatay ng kaaway, walang pananagutan ng bantay sa kanilang kamatayan. Amen po ba? Sa kabila na yung pastor ninyo, o ano po man tawag dyan, amin po, may ibang tawag dyan kung sino nagbabantay sa inyo. Sa kabila ng marami na siyang sinabi sa inyo, todo pa paliwanag na, amen ba, Jason? Yan. Todo paliwanag na si Pastor Mark. Jason.
tutuloy, huwag kang tutuloy. Paulit-ulit. Pero tutuloy pa rin, wala na pong pananagutan si Pastor. Para pang ikuan, kung kayo po yun nasa aking katayuan, mahimbing kang makakatulog kasi alam mong ginawa mo lahat. Amen po ba? Amen po. Pero kung alam mo sa sarili mo, hindi mo naman talaga ginawa lahat, siguro usigin ka ng buti mo. Sana nilakasan ko pa. Kung itong nagbabantay, taga-ihip ng trumpeta, sana nilakasan ko pa yung pag-ihip ko. Nakapaghanda pa siguro sila. Kaso paso yung pag-ihip ko. Paso. Alam niyo ba? Noong unang panahon Israel, di ba, naupo sila. Pag tinagakang bantay, may sasalakay ng mga mandirigma para sakupin kayo. Nakasalalay sa iyo kaligtasan ng mga tao yan sa pag-ihip mo ng trumpeta. Amen. 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 Kung tulog-tulog itong bantay, nasakop na yung buong Israel, hindi mo pa nababalaan. O kaya hindi ka naman tulog-tulog, mahina-hina ka naman ng pag-ihip, hindi rin nakarating sa lahat yung babala. Amen po ba? Amen. Diyan, uusigin ka ng buti mo dyan. Dahil pagkukulang mo yun. Amen. Amen po. Amen. Pero, kung hindi ka naman tutulog-tulog at nahipan mo talaga na mainam yung trumpeta, alam mo sa sarili mo, talagang nahipan mo siya. Alam mo, malakas yung pagkakaihip mo. Alam mo, narinig talaga nila yung warning. Amen po. Wala ka nang pananagutan doon. Nagawa mo yung part mo. Amen po. Amen po. Kaya kung tayo po magiging mga presbats ng mga pastor, kung talagang tayo po ay magiging pasto parang araw, maging tunay na bantay po tayo. Amen po. Amen po. Maging tunay na bantay tayo. Talagang warningan natin yung ating mga inaalagaan. Amen po ba? Amen. Amen po. Ganyan po ang bantay. Lord po God. Amen. Verse ano po tayo? 5. Verse 5. Kasalanan na nila kung mamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Ngunit kung hindi hinipan, verse 6, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trumpeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Amen po ba? Amen. Kaya si Jobel, nakita ko, inaakit na ng babae. At yung babae na yun, makasabibutan. Kung hindi ko pa rin siya pinapadaan, bala ka Jobel, kung bakit ka dyan o hindi. Hindi po ako tuloy na bantay. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Pero kung binabalaan ko siya, bantay po ako sa kanya. Amen. Amen. Ngayon, dalawa lang yan. Pwedeng tanggapin ni Jomer yung babala ko, o pwedeng hindi. Pwedeng sabihin ni Jomer, buhay ko to eh. Ano pa ka lang mo, Pastor? Buhay ko to. Ngayon, kahit sabihin niya gano'n ang response niya, at least ikaw na bantay, ginawa mo yung part mo. Amen. 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 Pero yung binabantayan, hindi niya ginawa yung part niya, kasalanan na niya kung mapahamak siya. Amen po ba? Parang araw, magsasuffer siya. Kasi hindi siya nakinig sa warning. Amen po ba? Nakuha po. Amen. Tulitin natin. Verse 7, ikaw Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, lahat ng na pinag-aaralan natin sa Biblia ay isa po yung babala. Amen po ba? Amen po ba? Lahat yan ay salita ng Diyos at ipinaparating sa inyo ng bantay ninyo. Amen. Ngayon, sa kabila ng nagagawa ng bantay ninyo, yung tungkulin niya, pinagsasawalang bahala mo, hugas kamay na po siya. Pastor po niya. Amen. Maliban na lang kung ako po na bantay po ninyo ay talagang nagkulang. Amen po ba? Nagkulang ng pagtuturo, nagkulang ng pagpapaliwanag, nagkulang ng pagbabala, may pananagutan po ako dyan. Amen po. Amen po. Amen. Okay. Ulitin natin, ikaw si Chen ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano bang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Hindi po masamang magbabala. Amen po ba? Amen. Kaso minsan,
Dinajudge mo naman ako. Ganyan po ang dating sa iba. Dinajudge mo naman ako. Kinukondem mo naman ako. Yung pagpapabala po, hindi po yan condemnation. Hindi po yan pag-judge. Kundi pagpaparamdam na ikaw ay concerned sa tao. Ano po ba? Amen. Amen po ba? Ngayon, minsan masakit sa nagbabantay na minsan minamasama yung pagpapala mo. Amen po ba? Amen. Ngayon kahit masakit, gawin po natin yung trabaho natin. Amen po ba? Gawin natin yung trabaho natin. At least, wala tayong pananagutan dun sa tao mo. Amen po. Amen. Ganyan siya. At sa mga kapamilya natin. Amen po. Yan ang unang binabantayan natin. Amen po ba? Kahit hindi ka pastor, hindi ka leader ng iglesia. Ikaw ang naunang mananampalataya sa pamilya mo. Ibig sabihin, ikaw ang bantay ng mga yan. Amen po ba? Amen po ba? May power kang magbabala dyan. Amen po ba? Amen. Sa mga pamilya mo, kapatid, magulang mo, may power kang magbabala dyan. Ngayon, ulitin ko, may magandang response, may hindi magandang response. Amen po, huwag natin pansinin yun. At least, nagawa po natin yung trabaho natin. Amen po ba? Na maiparating sa kanila ang babala ng Diyos. Amen. Amen po. Ganyan po siya. Amen po. Amen. Okay. Akala ninyo, pastor lang o kaya anong tawag yan ang bantay. Tayo rin po na nauna sa pamilya natin, may pananagutan po tayo nun kung hindi natin may parating sa kanila ang aral, ang ibang mundo. Amen po. Amen. Amen po. Kaya ka tinawag para iparating mo yung ibang mundo rin sa iba. Unang, lalong-lalo yun sa pamilya mo. Amen po. Amen. Amen po. Anong verse na po? 8. Verse 8. Tama ba? Amen. Verse 8. Kapag sinabi mo sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ipinaadam sa kanya upang makapagpagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Kaya napakahirap po maging bantay. Amen po ba? Hirap po maging leader. Amen po ba? Kailangan maging matapang ka sa pagpapagala, sa pagsasabi. Eh kaso minsan, natutulog po tayo, ano po ba? Baka magalit, baka magtampo, baka tumalikod, baka suntukin ako. Di ba ganyan ang nagiging sitwasyon, ano po ba? Pero, no choice tayo eh. Kailangan natin babalaan yung isang tao. Kasi pananagutan natin, kapag hindi natin nababalaan, mamamatay siya. Ano po ba? Amen po. Amen. No choice tayo, kundi magbigay ng warning. Amen po. Magalit siya o hindi, tanggapin niya o hindi, no choice tayo, kailangan natin gawing magbabala. Amen. Amen po. Amen. Verse 9, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ulitin po natin, napakaganda. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Amen po ba? Siguro naman lahat kayo dito matindi na ang pagbabala ni Pastor. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Na-actionan mo na ito. Ito dapat na-actionan mo. Nakuha po. Amen. Lalo na si Paul, wala si Jeremy. Wala na akong pananagutan sa Jeremy. Matindi ng pagbabala ko sa'yo. Kahit pagmamahal, matindi ka rin yung pinaralan ko sa'yo. Siguro po daw. Amen. Pero maasa pa rin ako barang araw. Ilipuin ang gusto po sa inyo. Amen. Amen po. Amen. Okay, kung katuloy, maganda. Pakinggan ninyo. Makakala ninyo. Si Jeremy, ganyan kasama ngayon. Siya mapapahamak. Pag-aralan natin, kung kayo na lang dito ngayon, kayo ang maliligtas, hindi po.
Nasa dulo pa rin ang labanan niya. Pag-aaral po natin. Tungkulin ng bawat isa. Verse 10. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Ito yung sitwasyon ni Jeremy. Amin po ba? Dahil paulit-ulit silang labas-pasok. Iniisip niya na, wala na akong pag-asa. Amin po ba? Amen. Ganyan ang nararamdaman ni Jeremy. Amen po ba? Amen. Kahit naman tayo, minsan, di ba? Pag lagi tayong nadadapa sa putikan, lagi tayong nakagawa ng masama. Minsan, kinukundin tayo ng bubi natin. Wala ka ng pag-asa. Kahit magbalik ka, hindi ka natatanggapin. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin. Okay. Ulitin natin, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Verse 11, sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh. Makinig ka, Jeremy. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh. Ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nakuha po natin, hindi masaya ang Diyos na mayroong taong namamatay na namubuhay sa kanyang kasamaan kasi mapapahamak na. Amen po. Akala ninyo tutuwa po ang Diyos, hindi po. Bakit hindi siya natutuwa? Sayang yung dugo ni Kristo na tumulo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen po. Sayang. Yan po ang iniisip ng ating Diyos. Sayang. Kinubos ko ng dugo ng ating anak tapos mapapahamak lang. Kaya ang gusto po ng Diyos hanggat maaari, lahat po sana maliligtas. Pero, bakit hindi lahat maliligtas? May free will po kasi tayo. Amen po ba? Meron po tayong free will. Kahit gustuin man ng Diyos na tayo maligtas, kaso mas pinipili natin mapahamak. Amen po ba? Bakit mas pinipili natin mapahamak? Mas pinipili natin tumalikod at magpakasama. Pero may choice naman tayong kumarap sa Diyos at magpapabuti. Amen po ba? Amen. Ako po natin. Ulitin natin, verse 11, sabihin mo ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan ng sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Amen po. Amen po. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Kasi mapapahamak tayo. Amen po. Ngayong kasalanan na pinaglangoy-langoyan natin, madatnan tayo ng kamatayan dyan. Amen po. Ayaw po ng Diyos na madatnan tayo ng kamatayan na nakatalikod tayo sa Kanya. Na binitawan natin yung pananampalataya kay Kristo. Amen po. Kasi ang lahat ng pananampalataya kay Kristo, makinig po kayo, lahat po ng tunay na nananampalataya kay Kristo ay namumuhay sa kabutihan. Sinungaling po tayo kapag sinasabi natin na nananampalataya tayo, pero puro kasama naman yung ginagawa. Sinungaling po tayo na. Amen po. Meron pa rin po tayo nagagawa. Pero paulit-ulit po natin pinag-aaralan na tayo pong mga Kristiyano, iba na po tayo sa dati. Kapag nakagawa tayo ng hindi maganda, mabilis tayong magsisi. Amen po. Mabilis tayong magsisi. Amen po. Bakit tayo nakapagsisi? Si Holy Spirit nandyan sa atin. Amen po ba? Hindi ka tulad dati, nung hindi pa natin tinanggap si Kristo, kahit gumawa tayo ng gumawa ng kasamaan dyan, walang pagsisisi. Amen po ba? Kasi hindi pa naitalik sa atin ng banal na Santong Espiritu. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Okay. Verse 12. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan. Makinig po may pagdinig. Maganda po yung topic natin ngayon. Verse 12. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid
dating kabutihan ng matuwid. Ito, matuwid siya. Dating kabutihan ng matuwid. Ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Nakuha po natin, yung dating matuwid, tapos biglang nagpakasama, hindi maliligtas. Ibig sabihin, nag-backslide. Amen po. Nag-backslide siya. Grabe ang, nung naging mananampalataya siya, grabe ang grabe. Yung alam niya, lahat na lang, hinayuan niya, ganyan. Marami siyang naidala, nakaluluwa, talaga nagpatuloy yung mga naidala niya, pero nagpapasama pa rin siya. Hindi siya maliligtas dahil marami siyang nagdala kaluluwa, hindi siya maliligtas dahil marami siyang ginawang kabutihan. Kasi, after niya gumawa ng kabutihan, tumalikod siya, amen po ba? Nakuha po natin, tumalikod siya. Ayan, tuloy natin. Ulitin natin. Ezekiel, verse 12. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parulusahan. Nakuha po ninyo? Ito na yung papasok ko rin dito yung talatang may nauunang nahuhuli, may nahuhuling nauuna. Nakuha po natin, ikaw yung nauna. Pero tumalikod ka, nahuli ka tuloy. Tapos yung nahuli, yun yung nagpatuloy, siya tuloy yung nauna. Amen po ba? Nakuha po, nakuha mo rin. Ito po, hindi ko sinadya na andito si Jeremy, ituturo ko to. Hindi ko sinadya talagang, ito na yung bala ko kanina pa, nagturo. Tapos kukulong si Jomel, pastor, nandiyan si Jeremy. Tamang-tama, sa kanya talaga yung... Hindi ko po, pakainisin mo Jeremy, sinadya ko to. Hindi, kanina ko pa ito balak ituro. Tapos kukulong si Jomel, pastor, nandiyan si Jeremy. Hindi siya sinadya. Amen. Amen po ba? Kaya ibig sabihin din, sa'yo talaga yan. Masa'yo na yan, kung makikinig ka. Masa'yo na yan. Hindi, hanggat binibigyan ka ng buhay ng Diyos, hindi pa huli ang lahat yan. Amen po ba? At tayo naman na nandito, na pag-aaralan natin, huwag tayo magmalaki na nagpapatuloy tayo simula. Nagpapatuloy tayo. Baka bukas, hindi ka na nagpapatuloy, malalamangan ka ng masama na nagpapatuloy ng pagbuti. Amen po ba? Ang labanan dito, dapat consistent yung takbo mo, lakad mo, papunta sa Diyos, paglapit sa Diyos. Yan ang labanan dyan. Hindi tumatalikod. Amen po ba? Amen. Yan ang labanan dyan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung mabilis ka, magaling ka, talentado ka, o ano pa man. Ang tinitingnan ng Diyos, patuloy ka. Amen po. Nagpapatuloy ka. Amen po ba? Amen po. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka, pabago ka. Para ka na, hindi ka tumatalito na, lagi ka nandito. Hindi ka naman pabago. Ibang usapan na rin po yun. Amen po ba? Lalabas tayong peke naman nun. Amen po. Kung gusto natin tunay na mananampalataya, habang nagpapatuloy po tayo, patuloy po yung transformation. Amen po ba? Kung ikaw ay isang apoy, mas lalo kang umaapoy. Kung ikaw ay kulay na puti, mas lalo kang pumuputi. Amen. Amen po ba? Kung ikaw ay liwanag, mas lalo kang nagliliwanag. Nakuha po natin. Amen. Amen po ba? Hindi tayo paatras, hindi pa abante po. Amen. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Anong verse na po tayo? Verse 13. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama. Unawain po na may pangunawa. Pwede natin. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay. Amen po, yung matuwid, mabubuhay. Nakuha po natin.
Subalit, kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan, para bang gumawa ka ng kabutihan, tapos sabihin mo, sapat na itong kabutihan nito para maligtas ako. Gagawa na ako ng kasama, total, nakagawa na ako ng kabutihan. Nakuha po natin, hindi po ganoon ang gusto ng Diyos. Okay. Verse 13, sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Hallelujah. Amen po. Nakukuha po. Amen. Mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya ang mananampalataya ni Kristo hindi po pasama, kundi pabuti. Amen po ba? Amen. Ito, kahit magpustahan tayo dyan mo, pag labas mo dyan, pabuti ka ba o pasama? Tulad ng sinasabi ko po sa inyo. Wala pong lumalabas dito ng pabuti. Doon po ba? Pasama po yan. Amen po ba? Amen. Pasama yan. Bakit? Yung influencer dyan sa labas, malakas po. Okay lang kung talagang rating ka na humarap. Amen po ba? Kung ikaw na talaga ang makakahawak, okay lang. Pero kung ikaw yung mahahawaan, nakuha po natin, kung ikaw yung mahahawaan, sayang naman yung inumpisahan mo. Nakukuha po natin, sayang, mamamatay tayo spiritual. Mamamatay tayo spiritual. Nakuha po natin, kaya nga, naunawaan ko bakit ang disenyo ng unang iglesia sa aklat ng gawa ay nagsasama-sama talaga. Naunawaan ko yun. Bakit sila nagsama-sama? Malakas kasi ang iglesia kapag nagsama-sama ang mga baga. Nakuha po natin yung mga uling. Kahit malilit na uling yan na nagbaga, tapos nagsama-sama, malakas po yan. Amen po. Eh simula nung matanggal ka sa baga, ano magiging kulay mo? Ano na naging kulay mo din mo? May baga pa rin ba o nagpalit tayo sa kulay itim? Ano nga yun may pangunawa? Ito yun, tinuturuan ko si Jeremy hindi para i-judge siya, hindi kundi siguro naman nararamdaman ni Jeremy yung pag-ibig sa tinuturo ka ngayon. Kaya ako sa ginaganyan, ay pinagsamahan pa rin kami. Ano po? Kaso, pinasan mo din. Palabas mo. Pero, may awang Diyos. Amen po ba? May awang Diyos. Pasalamat ka, Jeremy. Ipapatuloy si Kuya mo. Kasi kung wala na, hindi rin yan magpatuloy, wala ng pag-asang Panginoon niya. Pangako ng Diyos yan. Kapag may isa na nakakilala, manampalataya ang upang Panginoon, maliligtas. Eh, paano kung wala na? Nakuha rin yung, kasi kapag may isa na nanampalataya sa Panginoon, ibig sabihin yan, may nananalangin sa buong Panginoon. Amin po ba? May umiiyak, may lumuluhod para sa buong Panginoon. Huwag mo sabihin hindi mo ginawa yung Jeremy. Diba, nauna ka dito? Kaya nagpunta si Kuya mo dito, niluhod mo yan, iniyak mo yan. Except ang Panginoon dito. Diba? Eh kaso, ikaw na una, tumalikod ka, tulad ng pinag-aralan natin yun, mamamatay ka. Hindi ako nagsabi niya, hindi nabasa natin yun. Nakuha? Kaya si Kuya mo, nating masama. Tumalikod sa kanyang sama. Ipakabuti. Mabubuhay siya. Amin po. Nakuha po natin. Then dito, sa ating atik, pinalikuran niya ang kanyang pagkalit. Lahat naman tayo, meron tayong pinalikuran na kasama natin. Amen po ba? Amen po. At nagpakabuti tayo. Ibig sabihin, nagpakabuti tayo na nampalataya tayo kay Kristo. Ulitin natin, walang
sumasampalataya kay Kristo na nagpapatuloy sa kasalanan. Pabuti po yan. Amen po. Amen. Okay. Verse 14. 14. Tungkol sa masama. Masama naman tayo. Yung una, mabuti na nagpapasama. Ano po ba? Ito naman, masama. Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, verse 15, tumupad sa kanyang pangako. Hallelujah. Isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Nakuha po natin. Hindi yan una, hindi yan unahan. Amen po ba? Hindi porque ikaw yung nauna, ikaw yung maliligtas. Tapos ikaw yung naunang maraming ginawang ikaw yung maliligtas. Hindi po. Kaya nga, sinasabi nung kapanahonan na ito, sinasabi, unfair daw ang Diyos. Hindi po ba? Unfair daw. Ngayon, hindi unfair ang Diyos dyan. Hindi po ba? Amen po. Amen. At Diyos siya. Kaya niya gumawa ng role. At tayo mga tao, wala tayong karapatan mag-question sa ginawang batas ng Diyos patungkol dito. Ano po ba? Hindi tayo pwedeng umangal. Katulad ng ganito. Gumawa ng batas ang Senado, ang Pilipinas. Ang gobyerno natin. Gumawa ng batas. Pwede ba natin pagin yan? Kontrahin yan? Pwede. Uso ngayon yung people power ang tinatawag. Pero kung nag-iisa ka lang, pwede ba? Pwede ba kontrahin yan? Kung nag-iisa ka lang. Nakuha po natin. Hindi magkontra yan. Ganun din. Diyos, gumawa ang Diyos ng pananaw niya kung paano maliligtas ang tao, pwede ko bang kontrahin yan? Hindi. So, ibig sabihin, sumunod po tayo. Pwede po ba? Ang gusto ng Diyos, talikuran natin ng kasamaan natin at lumakad sa kabutihan. Malinaw po yan. Malinaw. Bakit gusto ng Diyos na lumakad tayo sa kabutihan? Siya po ay mabuting Diyos. Amen po ba? At hindi naman gumawa ang Diyos ng masamang tao eh. Pinasama lang sa Satanas. Ano po ba? Hindi dinisenyo ng Diyos na ang tao ay maging masama. Eh kaso nandiyan si Satanas, binabago niya ang disenyo ng tao. Pati salita ng Diyos, binabago niya. Sabi ng Diyos, kumain. Sabi ng Satanas, hindi. Nakukuha po natin. Eh medyo sabi ng Diyos, dalawa lang ang kasarian, lalaki babae. Sabi naman ni Satanas, hindi. May tumboy, may bakla. Ganyan ang trabaho ni Satanas. Amen po ba? Kung may katalinuhan tayo, bilang kawakis ng Diyos, alam natin yan na binabago ni Satanas. Amen po ba? Amen. Alam na mabuti ang Diyos, tapos gagawa siya ng masamang tao, nasa katulungan po kaya ang Diyos na. Wala po sa katulungan ng Diyos. Kung ganoon na. Matino po ang Diyos natin. Nakuha po natin, matino po ang Diyos natin. Mabuti siyang Diyos, so gagawa siya ng mabuting tao. Amen po ba? Amen. Hindi lang kamukha niya, kaugali niya. Eh, nandiyan si Satanas. Nakuha natin. Amen. Hanggang kailan mo susundin si Satanas? Jeremy. Sasagot si Jeremy. Hanggang kailan? Pagkita mo si best friend mo, tao-tao lang ito. Jazz. Payuhan mo nga itong kaibigan mo. Diba? Amen. Ito si kuya mo. Ang ganda ng kulay nyo. Magtabi kayo, magpapicture kayo. Dati
mas gwapo to sa akin. Di ba? Naku ah. Kasi lahat po tayo binibiktima ni Satanas at huwag naman po tayo magpabiktima. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Mas sumunod po tayo sa lumikha sa atin kaysa sa nilikha lang din. Si Satanas po, nilikha lang din po yan. Amen po ba? Amen. Kaya huwag po natin siyang sundin. Ang sundin natin, yung tunay na lumikha po sa atin. Amen po, yung Diyos na mabuti. Amen po. Anong verse na po tayo? Verse 13, 14. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, sinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tungkulin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Sa paanong paraan po natin kayang gawin yan? Tanggapin po natin si Kristo na totoo. Amen po ba? Pagsisiyan, talikuran ng kasalanan, pabautismo sa pangalan ni Kristo, patatawanan ng ating kasalanan, at isusumbong para ng Santong Espiritu. Ngayon, tanong, may conviction pa rin pa sa'yo meron eh. Na para bang minsan may takot pa rin. May konsensya pa rin. Dapat hindi ako ganito. Meron pa po gano'n. Sana huwag kang umantong sa wala na. Amen po. Amen. Huwag kang umantong sa wala na. Kasi talagang delikado niyo. Amen po. Amen. Tayo mga nandito. Bakit tayo nandito? Kasi meron pang gano'n. Amen po. Amen. Para tayo nakatali sa Diyos niya. Nakukuha po natin. Amen po. Amen. Ngayon na kahit na parang gusto natin gumawa ng kasamaan, gusto natin pumunta doon sa mga masamang lugar, eh, hindi natin magawa. Bakit? Nakatali na tayo sa pusi. Nakukuha po natin, parang yung, alam mo yung magkasintahan, committed na sila. Amen po ba? Ngayon, yung gusto mong, ayan si George. Sino mong gusto mong ba? Sa George. Ba't sa mata? Ayan si George, committed siya kay, sino ba? Amen. Kay Luis. Yan. Ayan, committed siya kay Luis. Yan na silang pinag-usapan. Ayan, mag-aasawa na tayo ng December ha. Nasingsing na, propose na. Ngayon, habang hinihintay yung December, nakakita si George ngayon na mas maganda kay Luis. Gusto niya sana yung bagong dating. Eh kaso, committed niya sa kay Luis. Hindi niya magawa tuloy. Amen. Amen po. Ganun po tayo sa sitwasyon natin sa Diyos. Amen. Simula nang committed na tayo sa Diyos ng kabutihan, nakakita yung masama ngayon ng magandang gawain, kahit gusto natin gawin yan, hindi na pwede. Committed na po tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Nakukuha po natin, Amen. hindi pwede sa Diyos na ako. Hindi na ako pwede gumawa niya sa Diyos na ako. Nakukuha po ba yung punto? Amen. Nakukuha po yung punto. Kaya nga sa pagbabalik na natin Panginoon sa Kristo ikakasal tayo eh. Amen po ba? Kasi nakakumit tayo sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kaya habang nakakumit tayo sa Kanya, kailangan hindi tayo magpakasama kasi mabuti yung nakukuha po. Amen. Amen po. Pinapanatili natin yung tayo walang dunis kasi nilinis tayo ng dugo ni Kristo. Amen po. At kapag naludungisan yan, nagsisisi tayo, lumilinis, kaya nga sabi sa bayan, mapalad ang naglilinis ng kanyang puting damit. Amen po ba? Nakuha po natin, bakit nagawa pa rin tayo? Minsan, kasi nandito tayo sa mundong puno ng kasamaan. Amen po ba? At alam din ng Diyos kung talagang abuso ka. Amen po ba? Sa grasya.
Amen po ba? Katulad yung pinag-aaralan natin ngayon, papasok dyan yung mga pilosopo, puso. Ganyan pala. Ganyan pala ang batas ng Diyos. Masama ka, tapos biglang nagpakabuti. Maliligtas ka. Ay, magpapakasama muna ako. Tapos pag naghihingalo na ako, may sakit na ako, di na ako nagpapakabuti. Mali rin po mindset yan. Amen po ba? Ang Diyos po natin, ito lang, pero po itong tinuturo sa inyo, ang Diyos po natin, nakakasiyasat ng puso at isip. Alam niya na puso ka. Alam niya, sinasadya mo yan. Sa tingin mo, kukunin ka ng Diyos sa paraang gusto mo, o kukunin ka niya sa paraang hindi mo gusto. Ganyan palang isip mo, George. Babackslide ka muna ngayon. Tapos kapag matanda ka na, tsaka ka na babalik mo. Sabihin ng Diyos, puso ka ha. Sige, kukunin kita sa paraang hindi mo gusto. Mamamatay ka sa paraang hindi ka na makakapagsisi. Akala po natin, maluloko natin ng Diyos, hindi po. Amen po. Kasi kung uubra yung ganyang strategy, para lang magpakanuho tayo sa mundo ito, talagang madami po yung masasamang tayo. Marami na nga, susobrang dami pa. Amen po ba? Pwede pala yun. Pwede palang strategy kahit sa pastor. Kung pwede yung ganito, ay, hindi muna ako magpapasto. Mag-enjoy muna ako sa beer house. Mag-enjoy muna ako sa kung saan-saan kasamahan. Tapos pag matanda na ako, saka na ako magpapasto. Sa tingin po ninyo, papayag ang Diyos sa ganyang kaisipan? Papayag ang Diyos sa ganyan. Kasi nababasa natin ito eh. May mga pilosopo kasi, kaya nililinaw natin. Amen po ba? Amen po. May mga taong may alam sa Bible, tapos ginagamit na yung Bible sa maling paraan. Amen po ba? Katulad to, pwede gamitin sa maling paraan to eh. Ganyan pala, masama, tapos pag nagkapakabuti, maliligtas. Pakasama muna ako. Sa religion, mag-enjoy muna ako. Diba? Pag edad kong 60 years old, doon na ako sasampalataya. Doon na ako sasampalataya. Kung tayo po kaya ang Diyos, nababasa natin yung isip ng tao na ganyan, ano kayang gagawin natin? Common sense. Kung tayo po ang Diyos, may mga pangyarihan tayong Diyos, nababasa natin yung puso't isip ng tao, alam natin yung binabalak niya na masama. Papayagan ba natin yung binabalak niya masama? Papayag kaya tayo. Kaya itong taong ito, masama ang balak, papayag kaya tayo. Kung tayo po ang Diyos siguro tayo. Tayo pa lang, hindi ako papayag. Masama lang ang binabalak ko dito, papayag pa ako. Alam mo naman masama ang bawa. Kaya nagpabalak na si Jeremy magnakaw. Alam mo na yung binabalak niya, papayag ka pa kung manakawan ka. Hindi ka na papayag. Hindi ba? Ngayon, alam na ng Diyos na masama ang balak mo. Saka na ako magpapakabuti. Pag matanda na ako, papayag kaya ang Diyos. Baka sabihin ng Diyos, hangal. Ngayon ding gabi, kukunin ko ang buhay mo. Hindi ka na magigising. Hindi ka na makakapagsisi. Puso mo pala, mas tuso ako. Ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sinasadya mo magpakasama pala, tapos ka magpapakabuti. Ginagamit mo yung salita ko para sa kalayawan mo. Hindi mo magagamit ang salita ko. Mas matalino pa rin ako sa'yo. Ngayong gabi, kukunin na kita. Amen po.
May nakapagsisibang tulo. O nagmumotor ka, biglang nabangga ka, na gulungan ka, may nakapagsisibang ka. Putok ang ulo. Kaya huwag po tayo ito. Huwag tayong puso sa harapan ng kasi ito. Ang makapangyarihan po ang Diyos, nasisiyasat niya ang ating puso at isip. Amen po. Huwag tayong kwan. Sasabihin ka anak ko mo tayo. Ganyan pala eh. Ganyan pala ang batas ng isip. Anak ko mo tayo. Mali rin po. Amen po ba? Ako po. Tuloy po natin. Verse 16. Hindi na aalalahanin ang dati niyang kasamaan. Ito po yung masama, yung masamang nagpakaputi. Kami po, hindi na aalalahanin ang dati niyang kasamaan. At dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Sa panahon po natin yung New Testament, paano po tayo naging mabuti sa harapan ng Diyos sa pananampalataya po natin kay Kristo. Amen po ba? Amen. At kapag nanampalataya tayo kay Kristo, uulitin ko, walang mananampalataya na walang sumasampalataya sa Panginoong Jesus, Panginoong Yeshua, na nagpapatuloy sa kasalanan, sa kasamaan. Amen po ba? Patalikod na po yan. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang starting point natin, ano yan, ng pagtalikod sa kadiliman ng mundong ito, sa kasalanan ng mundong ito, yung pagtanggap natin kay Kristo. Amen po ba? Kasi nung tinanggap natin si Kristo, nilinis niya tayo. Amen po ba? Amen. Amen po. At nung nilinis tayo ni Kristo, panatiliin natin tayo malinis. Sa paano paraan? Ito, nag-aaral tayo palagi, nakakapakinig, nagbabasa, kung ano yung napapakinggan natin, nababasa natin, sinasapamuhay, napapanatili natin yung kalinisang pinagkaloob sa atin ni Kristo. Ayun po. Amen po ba? Amen. Hindi yung after mong paliguan, tumalon ka uli sa putikan. Napanatili pa yung Jeremy. Nalala mo ba nung sinabi sa putikan mo? Si George, dalawa sila. Si Jeboy, tumakas na. Si Jomer, hindi ko pa, kaya dadaan na rin sa kanyang Jomer. Yung kilikili mo ang aking tututukan. Amen po. Matino ba yung pan? Pinaliguan mo, tapos tumalon uli sa putikan. Matino ba yun? Ha? Kaya naligo ka dyan siya. Pagkalabas mo ganyan, nagpakarumi ka pala, tumalon kayo sa kali. Kali ba? Kali. Tapos may mga may tayo pa ng batul. Matino ba yun? Oh. Di ba? At least sa maghapon, nag-iingat ka na hindi marumihan. Tapos kinabukasan, maniligo ka uli. Ibig sabihin, nagsisi ka. Di ba? Maghapon, may mga dumi. Kahit na nag-iingat ka. Di ba? Kahit hindi, sa ayaw at sa gusto natin. Tama ba sa atin? Ayaw at gusto. Sa gusto at ayaw. Pag nag-drive ka dyan ng motor, bagong ligo ka. Sa ayaw at sa gusto natin, pag nag-drive ka ng motor dyan, may didikit na alikabok dyan. Nakukuha po natin. Amen po. Oh. Yun yung parang nagre-representative na kasalanan. Nakukuha po natin. Amen. Kasi marumi yung kapaligiran natin. Kahit bagong ligo tayo, marumi yung kapaligiran natin. Nakukuha po. Amen po. Amen. Ngayon, so ibig sabihin, kailangan mo maligo kinabukasan. Kung ikaw talaga mapalinis, kinagabihan, maligo ka na. Kasi alam mo maraming dumikit na alikabok. Nakuha po natin. Ganun po. Ngayon, sa ganyang paraan, na-maintain mo kalinisan mo,
yung hygiene mo. Amen po ba? Tama bang English, hygiene? Na-maintain yung kalinisan ng katawan mo kung araw-araw ka naliligo. Nakuha po natin. Amen. Ngayon sa buhay Kristiyano, na-maintain yung ating kabanalan na binigay ni Kristo kung araw-araw din tayo, hindi lang araw-araw, oras-oras, minuto. Dapat. Amen po ba? Amen po. Amen. Na kapag nakagawa pa tayo ng kasalanan, repent kagad. Amen po ba? Repent. Amen. Hindi ko dapat ito ipagpatuloy kung kasalanan ko. Kakalikuran ko. Ganyan ang Kristiyano. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kunyari, naamoy ni Jobel yung kilikili niya. Nag-repent kaya siya. Hindi dapat ganito yung kilikili ko. Maliligo na ako. May ganun po ba si Jobel? Amen. Siya lang yata nag-imoy na. May ganun po ba si Jobel? Nakuha ko yung punto. Amen. Yung punto. Sana makuha ko rin yung punto ni Pastor. Matindi po yung pagpapaliwanag ni Pastor. Pag hindi nyo pa na-gets, nasa inyo na po yan. Amen po. Nakuha po natin, kailangan i-maintain natin nung binautismo tayo sa pangalan ni Kristo, nilinis na tayo, pinatawad, pinapasok pa nga yung Holy Spirit, i-maintain po natin yun. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So, ibig sabihin, kaya namin maintain yung kalinisan natin araw dahil sa pagligo, nami-maintain din yung kalinisan natin kapag tayo po ay nag-repent. Amen po ba? Amen po. Amen. Hindi taong marunong mag-repent, hindi tumatalikod sa Diyos yan. Amen po ba? Laging paharapin sa Diyos. Pero yung sinasabi niya, wala naman akong kasalanan. Hindi marunong mag-repent yan. Wala akong ginawang masama. Sabi mo lang yan, Pastor eh. Sa'yo lang yan, Pastor eh. Pero alam ko, wala naman akong ginawang masama. Papasok na po tayo dyan sa hindi tayo marunong mag-repent. Amen po ba? Kaya dapat po tayo malambot yung puso natin. Malambot yung puso natin na magsisi palagi. Pero hindi po sinasabi ni Pastor na araw-araw kang magkasala. Amen po ba? Amen po. Baka mamaya pilosopo ka na lang. Kung pa rin gumawa ng kasalanan, tapos araw-araw po magkakasala. Hindi po normal yan. Amen po ba? Magiging abuso na po tayo sa grasya na. Amen po ba? Amen po. Normal ba yung naligo ka na naman, yan. Tapos sasadyain mo mag-busing. Tapos magliligo ako, sasadyain mo mag-busing, magligo. Normal kaya yun? Yung sinasadya mo na mag-busing, unawain po ng may pangunawa. Naligo ka sa siya. Paglabas mo, sinadya mo, alikabukan yung sarili mo. Alikabukan mo yung sarili mo kasi maliligo ulit ako. Paglabas mo na naman, binuso mo na naman, alikabukan yung sarili mo. Maliligo na naman. Normal po kaya yun? Nasa katimuan po kaya? Hindi. Ibig sabihin, hindi po normal yung sinadya mong gumawa ng kasalanan. Tapos sasabihin mo, magre-repent ka. Amen po. Amen po. Kaya ka naliligo araw-araw kasi hindi mo naman sinadyang marumihan. Pero narumihan ka pa rin. Kasi nga, marumi yung hangin natin. Amen po ba? Pag umaga, napapansin pa ninyo yung madilim yung kwarto nyo tapos may nakapasok na silag ng araw. Ano napapansin ninyo? May alikabok na gumaganyan-ganyan, di ba? Nakuha po natin. Madumi yun. Yun yung nagpaparumi sa balat natin. Amen. Kaya nung simula nung nakita ko yun, sabi ko, yun pala naging dahilan kung bakit ako nagkaka-pimples. Nakuha po natin. Ito eh. Kasi mahilig akong maggamit ng towel. Ngayon, yung towel, pagkapunas ko sa katawan ko, isasampay natin sa sampayan.
maghapon yan, nag-absorb yan ng kwan, ng alikabok. Dalat basayan, talagang didikit yung alikabok yan. Nako po. Tapos kinabukasan, yan na naman ang ipapain mo. Tapos sasampay mo na naman. Kinabukasan, yan na naman ang ipapain mo. Oh. Useless yung naligo ka, tapos yung pinupunas mo araw-araw, marumi ka na. Nakukuha mo natin. Diyan nagsisimula yung parang mag-pimples ka na, parang hindi na healthy yung balat mo. May tura. Amen po. Amen. Amen po. Hindi ko lang po kayo sinasabing huwag na kayong gumamit ng tawel. Pero pinapaalam ko sa inyo na yung tawel na yan, na paghapon na naisampay. Amen po. Tayo nga eh. Pansinin ninyo, bagong ligo ka, magbiyahe ka, pagdating mo sa pinagbiyahe ka, 30 minutes lang yan, kumuha ka ng cotton na maputi. Wala lang maitim na cotton, diba? May maputing cotton. Lagyan mo alcohol, kuskusin mo yung balat mo, maitim ka agad yan. Bakit? May nasagat ka agad na nakuha mo. Ako, ito. Yan, yung tawel ko. Pag nagbiyaya ko, from Pamplona to Naga, pagdating doon, ito na kagad, magpukusot na ako kagad. Pupulasin ko na yung mukha ko. Amen po. Amen. Ngayon, malinis tong tawel ko. Pag punas ko ganyan, pag sabon ko, pag pinandawan ko, makikita ko itim. Pero umalis ako dito sa Pamplona, malinis yung mukha ko. Nako, siguro nakikita niyo, punas lang po na si Pastor ng mukha. Amen. Amen. Pagdating naman doon, punas din. Tapos kukusutin ko, pag pinandawan ko, kita ko talaga itim. Kaya ibig sabihin, habang pumabiyahe ka dyan, talagang may dumi na kahit sa ayaw at sa hindi mo, may dumi ka naman ng dumi. Minsan ganun po tayo spiritual, amen po ba? Amen po. Amen. Minsan kahit pilit tayo ng pilit na hindi makagawa, talagang dahil marumi yung nasa paligid natin. Ganoon. Pero, tayo po ay nagpapalinis. Amen po ba? Amen po ba? Ang ibig kong sabihin dyan, hindi po natin sinasadya. Amen po. Amen po. Nakuha po natin. Amen po. Amen. Pero after nyan, marumihan tayo. Nagre-repent po tayo. Yan ang kaibahan. Yung pagkatao natin dati, na wala pang Kristo, hindi tayo nagre-repent. Nakangiti pa tayo nagtutulog kahit marami tayong ginawang kasamaan sa maghapon. Amen. Amen po ba? Pero ngayon may Kristo na tayo. Hallelujah. Ito, totoo to. Sigurado ko sa inyo. Ngayon may Kristo tayo, alam natin may ginawa tayo. Nagawa tayo. May ginawa, may nagawa. Dahil ngayon may Kristo tayo. Pag matulog tayo niyan, hindi tayo payapa niyan. Hindi po ba? Kasi alam natin may nagawa tayo. Ngayon, magre-repent tayo niyan. Hindi po ba? Amen po. Ganun na ang buhay natin ngayon. Hindi po ba? Salamat at inahon tayo ng Diyos sa pagkatao na hindi nagsisisi. Amen po ba? Ngayon, Kristiyano na tayo, marunong po tayo magsisi. Pero wag po tayong abuso. Paulit-ulitin ko, wag po tayong abuso. Amen po ba? Bakit wag po tayong abuso? Ayaw po natin makasama sa itatabuhay ni Kristo malang araw. Hindi po kayo kilala sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Amen po ba? Yan ang palaging binawatin po. Amen. Amen po. Ilang verse na po tayo? Verse 17. Ezekiel, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko ngayon. Nakuha po ninyo? Ito po yung sinasabi ko kanina. Ezekiel, sinasabi ng iyong kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko, gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Kinigustyon ng mga Israel, ng mga tao, yung batas na ginawa ng Diyos.
Ano po? Pinupustyon nila yan. Ang tinatin, Ezekiel, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Verse 18, mamamatay ang matuwid na magpakasama. Hallelujah. Matuwid ka na, nagpakasama kang mamamatay ka. Verse 19, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. May naunang nauli, may na uhuling nauna. Ako po rin yung nauna ka nga, pero nagpakasama ka, nahuli ka. Nahuli ka nga, pero nagpakabuti ka, nauna ka. Amen po ba? Verse 19, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Verse 20, gayon may sinasabi, ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa. Mga Israelita, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Amen po ba? Sa ating po mga namumuhay sa New Testament, John 3, kung mabasahin mo yung buong chapter niyo, mababasa natin, ligtas tayo sa hapon. Ang laging nababasa, John 3:16. Pero ituloy niyo po yan, 17, 18, 19, 20, 21. Ituloy niyo po yan, mababasa ninyo, ligtas na tayo sa hapon ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung tinanggap natin si Kristo. Amen. Amen po ba? Hindi lang yung pangalan ni Kristo ang tinanggap natin, kundi yung kanyang katuruan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Ligtas tayo. Nakuha po natin, ligtas tayo. Kapag tinanggap natin si Kristo, ang kanyang katuruan, sinusunod natin yun. Amen po. Yung ano po yung katuruan ni Kristo, katuruan ng Diyos Ama. Amen. Nakuha po natin. Sabi ng Panginoon Yeshua, hindi lahat ng tumatawag Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang mga taong gumagawa ng kalooban ng aking Diyos. Amang Diyos. Nakuha po natin. Amen. Ano yung kalooban ng Diyos Ama? Yung itinuro ni Kristo. Ano po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Bakit kalooban ng Diyos Ama yung itinuro ni Kristo? Kasi wala namang sinalita si Kristo na hindi galing sa Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa paraan na yan, na sinusunod natin si Kristo, after natin siyang tanggapin, nagiging mabuti tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po ay mabubuhay. Amen po ba? Amen. Kapag sumusunod ka sa katuruan ni Kristo, patalikod ka sa kasamaan ng mundo nito. Pabuti ka. Amen po. Kaya dati kang masama, naging mabuti, sa pinag-aaralan po natin, mabubuhay. Amen po. Amen po. Amen. Pero kung tumanggap ka na dati kay Kristo, kung malikod ka, nagpasama ka, mamamatay. Amen po ba? Amen. Ngayon, talagang kompleto ang Bible. Papasok naman dyan yung prodigal son. Amen po ba? Pinatikuran ng prodigal son yung kanyang ama, pero nagbalik siya. Yung gusto natin ay pag-ibig. Alam na itataboy ka niya, na bumalik, na nagsisisi. Naunawaan ng prodigal son, mas mabuti pa pala yung kalagayan ko. Nung ako'y nandun sa aking ama. E ngayon, napakasama ng kalagayan ko. Ano po ba? Ipagkakuhan ako sa pagkain ng baboy. E dun sa aking, sa kaharian ng aking ama, yung mga alipin doon, hindi ganoon. Kumakain sila ng matino. Nakuha po natin. Ngayon, nagbalik loob. Oh, tinaboy pa. Yung nagbalik loob. Sinalubong pa. Amen po ba? Amen po. Sinalubong pa. Nakuha po natin. Kasi ang gusto po natin ay pag-ibig. Hindi niya gustong mamamatay sa kasamaan ang isang tao. Amen po ba? Hindi niya gusto, hindi gusto ng Diyos. Sa una po naman pinasa natin. Hindi niya gusto na isang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Ang gusto po ng Diyos, sa totoo lang, gusto ng Diyos lahat ng tao mapalangit. Ganito po ba? Ang impyerno para kay Satanas yan at sa lahat ng kanyang nahikayat na anghel. Diyan tinisin yung impyerno.
Ang tao hindi idinisin mo sa impyerno. Nakuha po mo. Kaso dinadamay ni Satanas ang tao. Ngayon, dahil alam mo yan, dinadamay ni Satanas ang tao, magpapadamay ka ba? Si Satanas sa kanyang kapul, matagal na pong nakakulan yan. Naghihintay na lang po sila ng oras na sila ay talagang ilalagay doon. Tayo, hindi pa po tayo nakakulan. Papayag ba tayo na makakulan din? Papayag ba tayo na makakulan din? Huwag tayo pumayag, may pag-asa pa po tayo. Amen po. Tanggapin ang Diyos si Kristo. Nagikulan ng kasalanan. Amen po. At mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay sa kapananan. Amen po. Kapag nakagawa ng kasalanan, repent. Pero huwag abuso. Amen po ba? Baka maitatong. Ang hindi kita kilala sapagkat nasa mga gawa. Amen po. Sa pamuhay po natin, yung ating pag-aralan. Glory to God. Hindi po tayo may lang. Ako po ay makikilala sa masang espiritu. Lord, nagawa niyo po ang gawa. Ikaw ng gablo kaawis sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Hindi ko po ito pinakaintulutan sa mga buhay ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus. Nagawalan ko po ang Holy Spirit sa pangalan ni Jesus. Spirit ng pagsasabi sa pangalan ni Jesus. Spirit na naghilig ng laman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na hindi kita pinapaitulot sa oras na ito na manahan ko sa mga tao. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang Espiritu na nakikinig sa oras na ito. Binibigay kita sa pangalan ni Jesus na nagpat ko ang iyong tenga sa oras na ito. Itisling sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pita ng laman. Lahat ng nanalasan ng pita ng laman sa pangalan ni Jesus. Hindi kita pinapaitulutan. Sa pangalan ni Jesus, sinusok ang nalabakan na siya lahat ng libiate, spirit, lahat ng katigasan ng ulo sa pangalan ni Jesus, natapos sila sa impyerno sa pangalan ni Jesus. Jesus name, wala kang karapatan na manahan ka sa taong ito. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. Sa pangalan siya ka nalabakan na siya. Ang banal, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakalanganin sa darating. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nakakita, nakaririnig. Ikaw ang Diyos na hindi maiisahan ng tao, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Amang banal, muli po kami naluluhod sa iyong harapan ng buong puso. Muli po kami, Panginoon, lumalapit sa iyong Panginoon, O Diyos. Hinihingi po kami ng kapatawaran. Kung kami man po, O Diyos, na nakikitaan mo ng paglabag sa iyong kalooban. Kung kami man po, Panginoon, na nakikitaan mo, O Diyos, na ikinasasama ng iyong puso. Ang kinasasakit ng iyong puso, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Katulad po, O Diyos, na yung sinabi sa iba ng salita na hindi mo nais na mayroon mga tao mamatay sa kanyang kasamaan. Turuan niyo po kami palagi, Panginoon, na magsisi. Lagi niyo po kami udyukan, O Diyos, na magsisi sa aming mga kasalanan. Ang sa gayon po, Panginoon, hindi kami manatili sa pagkakasala. Amang Diyos, turuan niyo po kami palagi na laging lumapit sa iyo, O Diyos. Magkaroon po yung nakikitaan mo ng pagkakasala.
at huwag niyo po kaming hayaan manatili sa karumihan. Amang Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito, Panginoon, na muli niyo pong ginising ang aming pangunawa, ang tungkol sa kasamaan at sa kabutihan. Nais mo kaming manatiling nagpapakabuti. Dalangin po namin, O Diyos, matapos namin ang aming takbuhin. Nananatili kami, O Diyos, sa iyong layunin. Dalangin po namin na patuloy mo po kami turuan na manatili kahit anumang pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa. Anuman po, Panginoon, na kabigatan, anuman po, O Diyos, na gawa at plano ng kaaway. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming talian, patuloy niyo po kami paghilangin sa tamang landas ng aming mga buhay. Amang Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit. Si Apostol Mark, Panginoon, na siyang nag-warning sa amin. Ito'y nakikitaan niya po kami ng pagliko ng aming mga landas, ng pagbalik na kung nakikitaan niya mo po kami, na muling bumabalik kami sa masasamang landas natin. Amang Diyos, dalangin po namin na patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas, bigyan ng proteksyon, bigyan ng katatagan, bilang po, Panginoon, siyang nilagay mong mamumuna sa amin sa lugar na ito. Masigit niya po kailangan ng pagsama mo, masigit niya po kailangan, Panginoon, ng proteksyon mo. Amang Diyos, batid niyo po ang lahat ng kanyang kabigatan. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo siya hayaang mag-isa. Amang Diyos, patuloy niyo po siyang pagtagumpayin sa patuloy po, O Diyos, na iniatag mo sa kanyang tungkulin. Huwag niyo po siyang hayaan, O Diyos, na manghina. Huwag niyo po siyang hayaan, Amang Diyos, na buhay, na maisahan ng kaaway. Bigyan niyo po siya palagi, O Diyos, ng karunungan at kaalaman, na kami po, Panginoon, ay pamunahan. Dalangin po namin, O Diyos, na lagi niyo po siyang bigyan ng kalinawan ng pag-iisip. Ang kanyang puso, Panginoon, ay ang bigyan mo po siyang matatag na puso, Panginoon. Dalangin po namin laging manguna sa kanya ang iyong banal na Santong Espiritu. Amang Diyos, dalangin po namin na lagi mo pong pagtagumpayin ang lahat ng kanyang pinupuntahang gawain. Dalangin po namin, O Diyos, marami pang pintuan ang magbukas sa lingkod mo ito, O Diyos, upang magbahagi ng iyong banal na salita. Alam mo po at batid mo po, O Diyos, ang kanyang ginagawa, O Diyos, na pagsunod sa iyong kalooban. Lagi po namin dalangin ang likod mo ito. Gawin din po, O Diyos, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Amang Diyos, lagi niyo po silang silihan ng banal na dugo ni Yesu Cristo. Lagi niyo po silang ingatan, ipagsanggalang Panginoon sa gawa at plano ng kaaway. Dalangin po namin, O Diyos, saan man po magdako ang kanyang mga anak. Proteksyonan niyo po sila palagi, pasamahan ng iyong libo-libong mga anghel. Yun din po, O Diyos, sinudulog po namin ang iglesia dito, O Diyos, ang United in Christ. Tinawag mo kami upang magkaisa, hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Dalangin po namin, O Diyos, na manatili ang pagpapakabuti ng bawat isa. Dalangin po namin na hindi po kami parumi, kundi paninis. Dalangin po namin, Panginoon, na makita mo sa amin ang nagpapakatatag ang bawat isa. O Diyos, dalangin po namin na patuloy niyo po kami samahan, na malakaran ang iyong kalooban, ang iyong pagkatawag sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, proteksyonan niyo po simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dalangin po namin na patuloy mo po, Panginoon, na bigyan ng karunungan at kaalaman ng bawat isa. Huwag niyo pong hayaan na manghawaan kami ng daigdig na ito, sapagkat tinawag mo po kami upang maging iba at hindi po maayon sa sanlibutan. Yun din po, Panginoon, na dalangin namin ang bawat kabataan, maging bata, O Diyos, na pupasok sa paaralan. Tuwing umaga, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na sa paglabas pa lamang po nila, Panginoon, sa compound nito, O Diyos, masasamahan niyo po sila ng iyong libo-libo mga anghel. Proteksyonan niyo po sila. Dalangin po namin na sila po yung maging preservative ng kanilang paaralan. Dalangin po namin, O Diyos, makahawak po sila ng liwanag, ng alam po, Panginoon, sa kanilang paaralan. Makapagbahagi po sila ng banal na salita mo, O Diyos. Nang sa gayon po, Panginoon, magamit ang kanilang buhay sa ikalalaganap ng kabutihan na pinagkatiwala mo sa amin. Din po, O Diyos, na dalangin namin ang bawat naghahanap buhay ng kalalakihan. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, protection, Panginoon, sa biglaang pagbuhos ng ulan. Dalangin din po namin, O Diyos, protection maging sa matinding sikat ng araw. Amang Diyos, dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan. At sa gayon po, Panginoon, makapagpatuloy po sila naghahanap buhay. Gawin din po, Panginoon, dalangin po namin ang katapatan po ng kanilang puso sa bawat, Panginoon, na pinagkakatiwala mo sa kanilang pinansyal. Gawin sa gayon po, Panginoon, makita nila na patuloy mo po silang iniingatan, pinaproteksyonan at pinagpapala sa lahat ng kanilang ginagawa. Amang Diyos, gawin din po kaming mga kananayan. Dalangin po namin na kaming naiiwan, na mag-aalaga ng aming mga anak. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman palagi sa pagdidisiplina. Sa
sa pangangalaga, Panginoon, sa mga bata, maging po Panginoon sa mga ipinagkakatiwala mo sa aming ministeryo. Amang Diyos, dalangin po namin na makitaan niyo po kami ang higit pang pagbabago na sabihin po, Panginoon, ang nakikita sa amin ng aming mga anak ay kanilang tularan. Amang Diyos, salamat po sa gabing ito. Dalangin din po namin ang bawat pamilya sa United in Christ, Panginoon. Protection mo, Diyos. Pag-iingat. Hindi po, Panginoon, huwag niyo po kaming hayaan na mag-isahan ng kaaway. Silihan niyo po ang bawat isa sa amin. Hindi po, lisanan niyo. Sana po, Panginoon, ang nakikita po nilang butas, ang nakikita po nilang daraanin nila upang buwasan kami. Dalangin po namin, Lord Diyos, na patuloy niyo po kami pasamahan ngayong gabi ng libo-libong mandirigwang amin. Patuloy niyo po silihan ang aming bakod, Panginoon, na walang makapasok na kaaway o Diyos. Hindi po, Panginoon, huwag niyo po hayaan ng kaaway na makapagwasak, makapaslang at makapagnakaw, Panginoon, sa iglesia nito. Dinadalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po kami pagtagumpayin sa lahat ng laban ng espiritual. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyo pong natatapos pagsamba sa pangalan ng Panginoon Yeshua. Amang Diyos, mabanang magpila sa lahat. Buli po, Ma. Ako po'y nananalangin kay Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Kayo pong lumikha sa lahat ng bagay na nakikita mula sa hindi nakikita. Amang Diyos, hallelujah, kayo po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos pinatras ko po mga taong ito na ipinagkatiwala niyo po sa aking pansamantala upang alagaan ang kanilang kaluluwa. Amang Diyos, hallelujah, dalangin ko po mabuting kalagayan nila sa mundo ito. Huwag niyo po silang iiwan, hindi po pabayaan man. Ingatan niyo po sila sa lahat ng atake, ng diablo, kaaway. Ang Diyos, proteksyonin po sila ng panalagubo ng aming Panginoon Yeshua at ang mga tao ito hindi mabiktima ni Satanas at ang mga tao ito mapasama niya, kundi ang mga tao ito patuloy na libakan sa kabanalan, maging mabuti po sa kanya, maging maliwanag po ang kanyang buhay sa paningin ng mga taong nakaparaligid sa kanila. Amang Diyos, pagpalain niyo po sila spiritual at ang lahat, hallelujah, ng pagpapala, material, physical, hallelujah, lahat ng aspekto ng pagpapala ay susunod lamang po. Hallelujah. Amang Diyos, ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng disgrasya, ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman, hallelujah, maliban na lamang po ito po'y ipahindurot ninyo bilang pagpapalo, bilang pagtutuwid, mangyari po ang inyong kalooban. Hallelujah. Maraming salamat po sa buhay ng mga taong ito na patuloy na inuutukan niyo pong makinig ng inyong pong banal na salita. Amang Diyos, huwag niyo pong kahayaan. Sila po ay mapapahamak. Kawakan niyo po ng matindi. Hallelujah. Ang kaligtasan ng mga taong ito. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin at kakaisa namin panalangin sa makapangyarang pangalan ng ating Panginoon si Yeshua, aming Panginoon at tagapagligtas sa lahat ay magsabi namin. Amen. God bless you.